Okay, good morning mga ka-printing. Ngayon may dumating na sa ating bagong kakampi natin. Dumating na sa atin yung inintay natin na Workforce C5890. Ito na yung parang kapalit nung lumang version na Workforce C5790. So samahan nyo ako, i-unbox natin. SNL Digital Moment. Okay, so ito. Kung papansinin nyo, meron na rin siyang pigment. Hindi po kasama yan. Yan. Ito rin po isang pigment. Hindi rin po kasama yan. Hindi rin po kasama yan. At pati ito pong magenta, hindi rin po kasama. Pero iyan po ay binigay na as previous nung inuna natin. So, sabihin, kasama na rin siya. Tapos papansinin nyo, ito na yung mga ink niyang tunay. Ito. Yan po. Okay, Sayan. So, karaniwan naman po yan. May konting laman yan. Hindi naman talaga siya full pack pero may konting laman yan. Para initial, para matest lang natin yung quality. So, apat din po yan. Karaniwan naman, din natin ginagamit yung ganyan. Kasi pagka kakarga na kagad natin ng pigment yan. Ang initial naman na ink nito is Durabright Pigment Ink. So, pigment din. Kaya huwag kayong matakot na gumamit ng pigment. Kasi talaga namang originally pigment talaga gamit natin dito. So, kompleto siya, no? Tinek natin kompleto. Yan. Okay, so patunay bago talaga yung printer. Set aside natin yan. Okay. Siyempre, manual na hindi naman natin talaga binabasa. Natin. Pero actually, alam naman natin kahit sino sa atin. Ewan ko, may nagbabasa pa nito, no? Pero hindi naman natin talaga babasahin yan. Tapos CD na hindi ko rin alam kung may nagamit pa. Kasi karaniwang computer natin, wala na rin naman CD writer. CD reader, wala na, no? So, pero maganda na remembrance yan. Karaniwang ginagawa natin, dina-download na lang natin yung software niyan. So, pero tabi natin. Sayang yan. Sama sa bayad yan eh. Okay. So, ganun pa rin. Safe pa rin ang lalagyan natin. Yan. Kung papansinin nyo, may lalagyan ng ganyan. Hindi po lalagyan ng stool yan. Yan. Ilahin natin. Yan. Siyempre, kompleto siya. USB. Okay. Power cord. Ito na. Tignan natin kung paano natin bunutin. Itong plastic na to, nakakatakot po itong hilahin dahil para siyang pero totoo matibay po yan. May vlog na rin tayo na tinry natin hatakin dyan. Okay. O yan, salang natin yung bawat isa. Ang ganyan na magiging setup niyan. Sa inyo kung gusto niyo subukan gamitin yung initial na ink or hindi na.
Hindi naman kayo magkakamali dyan kasi may mga nakalagay naman yan na ano, tatak. Ganyan po kadali setup yan. Karaniwan ginagawa ko dyan sa ganyan, kung gusto mong gamitin yung pinaka-original ink niya, yung mga ganyan. Sa akin, sinusungkit ko pa yung mga chips. Pwede namang hindi, pero for safety kasi minsan binabasa. Para naniniguro ko, tinatagal kaya. Kasi karaniwan, inaano natin, dinidesign natin na chipless na yung mga ano, na tinatanggal ko yung chips para wag na magbasa. Pero kahit naman hindi nyo tanggalin, pwede rin naman. Isang napansin ko dito sa 5890, medyo nawala yung mga ano niya, nawala yung mga kanto-kanto. Yung design niya naging medyo pabilog. So, sa physical appearance, yun ang mapapansin nyo kagad dito. Hindi katulad ng mga ng Workforce 5790, medyo kanto-kanto. Ito po, pansinin nyo, medyo pabilog ang ano niya, design. Yan, medyo nawala po yung mga corner niya. Wala yung kanto-kanto niya. Yan. Tapos ayon sa ano mas mabilis daw. Ayon sa kanila. Pero sa susunod, iano natin yung specs na to. Pag-aralan pa natin ng mas malawak. So, yan yung appearance niya. Mas maganda po siya. Unang impression sa kanya, parang sa akin, parang mas maangas siya. Pero, parang soft yung itsura. So, yun lang. So, yun yung napansin ko dun sa Workforce 5890. Nawala yung corner niya. Tapos, mga naging smooth yung mga cornering niya. Tapos, ayon sa specs na nabasa ko, mas matulin daw siya. So, abangan nyo yung susunod. I-vlog naman natin yung comparison ng Workforce 5790 at saka itong 5890 para mas i-detailed pa natin kung ano yung ano. Kasi ito yung ngayon, unang impression lang, mas mukha siyang high-tech ng konti, pero malalaman pa rin natin yan. Kaya, gaya sabi ko, di ako naniniwala dun sa mga sinasabi ng ano. So, i-try natin pagka nagamit na talaga natin. So, kung hindi ka pa nakasubaybay, mag-subscribe ka na para at least kung gusto mo yung ganitong content, makasubaybay ka or ma-follow mo naman yung mga ganitong natin. Sa susunod na kwentuhan uli natin. Yun lang po. Salamat.